Yung budget, inilago niya 6%. Your general economy nag-grow lang by less than 3%. So makukunin yung difference na yun, iuutangin mo, pahihirapan mo ang tao, pahihirapan mo si BP Sara pag umupo yan sa 2028, no? So yun yung nakikita ko, Almar. It seems to me what Marcos Jr. is trying to do is they know na VP Sara will be the next president, no? If she survives the impeachment, which I think she will survive the impeachment, pahihirapan nila si VP Sara pag upo niyan. Bubudburan nila ng utang, no? Kumbaga, by the time Marcos Jr. leaves office, napakalaki ng idinagdag niyang utang. Baka mas higit pa dun sa utang na nakuha noon or kuha na incur ng ating bansa nung panahon ng pandemic. Na patuloy daw umaakyat itong ating debt to GDP ratio hanggang 72.9% by 2030. Doc, maaari ho ba ninyong maipaliwanag ito? Alam mo, Jade, magandang pag-usapan yan, ano, in light of the budget. O kasi nung nakarang linggo, nilabas na nila yung National Expenditure Program. At nakita natin dito sa budget na ito, no, na lumago ito by 6%. Bakit ko nabibring up itong budget? Kasi kaya naman lumalaki ang utang natin is because the government keeps on spending more than what it could make. So tingnan mo, Jade, ha, nung first quarter at saka second quarter, pag pinagsama mo yan, yung growth ng ating ekonomiya, mga nasa around 2.6, 2.7%. Kasi mas mababa yung first quarter, mababa rin yung second quarter. So yung economy mo nag-grow lang ng ganong kaliit. And yet, yung government spending natin ay nag-grow ng 6%. Kumbaga, mas mataas yung inilalago ng paggastos kaysa sa paglago ng pangkalahatang ekonomiya. So hindi yan sustainable. So anong kailangan gawin? So kailangan mangutang. Sa totoo lang, Jade, sa aking kalkulasyon, yung sinasabi nila na debt to GDP ratio na 2030, yung sinabi mong figure, ang aking analysis dyan, baka mas earlier pa nating marating yan. So kumbaga, hindi 2030, baka 2028, ma-reach na natin yung 70% na debt to GDP ratio. Kasi nakikita natin ngayon na ang ating gobyerno ay tuloy-tuloy lang sa pangutang. Lalo na ngayon na naging upper middle income economy na tayo, that gives the government many access, no? So mas malaking access sa mga mapangugutangan sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga bonds, sa international bond market. So ang consequence niyan is lalo pang ma-entice ang ating gobyerno na mangutang, no? So ang kawawa dito, Jade, yung susunod na administrasyon, yun yung nakikita ko dito, kung sino man yung uupo sa aking analysis dito sa laki, no, ng utang natin at patuloy pang lumalaki, ang magsasuffer nito yung susunod na administrasyon, Jade. Opo. At kung hindi ako nagkakamali, nasa 19.07 trillion pesos na yung utang natin as of June 2026, Doc? Oo, at inaasahan ko pa na mas lalo pang lalaki yan kasi nga itong ating gobyerno sa ngayon walang disiplina sa paggastos, no. Tuloy-tuloy lang sila sa paggastos, as if no parang walang katapusan, no, yung kanilang pinagkukuhaan ng pondo, no. So yun yung nakikita ko, no, lack of fiscal discipline. Ito yung consequence. At ang magbe-bear nito, Jade, yung mga future Filipinos, no. Sinasabi nila na hindi nila i-increasean ng taxes. So okay, kung walang bagong buwis na i-introduce. Kasi yun ang sinabi ni Secretary Go last week, na nakinig ako sa budget. Ayaw nila na mag-introduce ng bagong taxes. Maliban na lang doon sa mga napag-usapan na noon, kagaya yung sa mga single-use plastic, yung mga ganong klaseng tax. Pero yung sabihin natin na mag-i-introduce sila ng mas pinalawig na VAT, o kaya yung pagtataas ng buwis sa mga iba't ibang income brackets, hindi nila gagawin yan. So ang tanong, okay, hindi kayo mag-i-increase ng taxes, hindi kayo mag-introduce ng bagong taxes, saan nyo ngayon kukunin yung difference niyan? Kukunin nila yan sa pamamagitan ng pangungutang. No? So yung sinasabi din nila na sustainable naman daw yung utang kasi most of that is local yung utang, tsaka kumbaga yung external debt natin maliit lang. Hindi pa rin ibig sabihin nun na hindi ito sustainable kasi sa punot dulo nito, Jade,
kailangan itong bayaran. At ang interest nito, Jade, no, pagka napag-usapan din. Kasi yung interest nito, yung interest ng utang, patuloy na lumalaki. Yan yung Mm. tinatawag nating debt burden. At dahil lumalaki yung interest, ang nangyayari niyan is nakokompromiso yung mga ibang programa sanang magagastusan ng ating gobyerno. Imbis na mapunta ito sa spending na sana magkaroon ng balik sa ating ekonomiya, napupunta lamang ito, Jade, sa pagbayad ng interest. At doon sa paghina ng piso din, Doc, di ba? Isa din ho sa factor yan na tumataas yung value. Yes, yes. Kasi some of our utang is in foreign denominated loans, no? So may mga yen, merong US dollar. So kapag ka humihina ang piso, artificially na-inflate yung utang eh. So nangyari niyan, lumalaki din yung ating debt burden, no? So pag pinagsama-sama mo yan, Jade, ang nangyayari niyan is nakokompromiso talaga yung budget natin. Imbis sana na marami sana tayong magandang mapagkakagastusan, napupunta lamang ito sa pagbayad ng interest. Considering, Jade, no, na wala naman tayong pandemic sa ngayon. Mm. Walang emergency na kailangan paglaanan ng malaking pondo, no, na ipangungutang natin. Wala tayong nakikitang ganyan ngayon eh. So ang question diyan, bakit pa rin patuloy ang ating gobyerno? Why do they keep increasing yung utang? Sa totoo lang, kung titingnan mo yung datos sa utang, no, there was a time nung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo towards the end of her term at papunta sa term ni dating Pangulong ni Noynoy Aquino, naibaba na natin yung debt to GDP ratio. Mababa na yan eh. In fact, bago mag-pandemic, nung panahon ni FPRRD, nasa around 30 to 40% lang yan ng ating GDP. And yet ngayon, inaasahan natin na lalagpas na yan ng 70% baka bago mag-2028. So ang tanong, anong emergency ngayon at bakit tayo nangungutang ng nangungutang? So nalaman din naman natin, Jade, no, sa kinalaunan, nalaman natin kung saan napunta itong mga perang ito na dyan na lumabas yung mga corruption scandal, no, sa flood control, sa mga iba't ibang mga proyekto. Dyan na ngayon lumalabas kung saan napunta yung pera na yan. No, sa punot dulo, at the end of the day, pagbabayaran din yan ng ordinaryong mamamayan. Opo, opo. Yun nga dapat yung sunod kong tanong, Doc. Bakit patuloy tayong umuutang? Ang sinasabi po ng gobyerno na pupunta dito sa mga infrastruktura pero hindi naman po ramdam, no, ng taong bayan kung saan talaga unless na irarason po nila yung patuloy na pamimigay ng ayuda. O alam mo, Jade, no, kung titingnan mo itong NEP natin ngayon for 2027, may mga infrastructure projects diyan na hindi pinondohan, no? So yan hindi maganda, no? Kasi alam naman natin na yung mga critical infrastructure project, no? I'm not referring to flood control ha. I'm referring to critical infrastructure na kailangan pondohan. Hindi nila pinondohan, bagkus ang nangyari is may mga unprogrammed appropriations pa rin tayo nakita dito sa budget. So, kumbaga, Jade, kinakailangan kasi kapag ka tayo'y nangutang, yung gobyerno nangutang, kinakailangan yung inutang na yan, mag-translate yan into economic growth. So, kumbaga, pag nangutang ka, kailangan may balik. So, halimbawa, nangutang tayo at ipinagbigay lang ng ayuda, halos walang balik yan sa ating ekonomiya. Kami mga economist, Jade, ang tawag namin dyan sa kanyang klaseng spending, fungible. No? Fungible spending yan. Ibig sabihin, pag ginastos yan, tapos na, it ends there. Hindi kagaya, Jade, halimbawa, halimbawa pinondohan nila ng buo yung universal tertiary education. No? So baka libre na yung college, libre na yung university, mag-aral kayo, libre lahat. No? O kaya sa elementary, may pabaon, may palibro, libre lahat, wala kang babayaran. Ang laki ng balik niyan sa ating ekonomiya kasi edukasyon yan eh. Kumbaga, that builds into human capital. Ganun din sa physical capital, Jade. Kapag ka nag-invest ang ating gobyerno sa critical infrastructure, napakalaki ng balik niyan sa ating ekonomiya. Nakita natin ngayon is nangungutang ang ating gobyerno and yet nakikita mo yung ayuda programs natin are expanding. So lumalaki yung ayuda, and alam naman natin walang balik yan. Kaya and by the way, it seems like a replication of the 2026 budget, no? Parang ganun yung nangyari. So no wonder hindi siya nagta-translate into economic growth. Kasi pagka napunta lang yan sa ayuda,
ang nangyayari diyan is walang balik, halos walang balik sa atin yun eh. Kaya yun, nakita natin, the growth is around 2.5 to 2.8% growth ng ating GDP sa last 2 quarters. At wala, hindi ramdam ng tao no yung inuutang, Jade, ng ating gobyerno. Baka ramdam ng mga nakakatanggap ng ayuda pero pagkagastos nila tapos na. Ganun lang yun. Opo. At sa tingin mo, Doc, itong mga ayuda na sistema o style ay talagang paraan para hindi lubos na magalit yung taong bayan dahil siyempre may mga band-aid solution at hindi masyadong ano na lang, okay, bahala na, parang gano'n na lang sa dating po ng taong bayan dahil nga ay may mga band-aid solution na binibigay. Kung yan po ang may tuturing po, matatawag po ninyo dito nga sa pinamimigay na ayuda. Alam mo, Jade, magandang binring up mo yan, ano? Kasi kung titingnan mo yung mga survey natin, ano, itong mga nagdaang mga buwan, kita natin napakalakas ni Vice President Sara Duterte sa Class D and E. Yung Class D and E, lalo na sa E, nandyan yung mga tumatanggap ng ayuda eh. Sa Class E na yan. At makikita mo na kahit anong bigay nila ng ayuda sa Class E, solid pa rin ang suporta ng mga mahihirap nating kababayan sa ating ikalawang Pangulo. So kumbaga, alam naman natin na galit ang tao eh. The fact na gusto nila si Vice President Sara Duterte na maging susunod na Pangulo, mas pinagkakatiwalaan nila si Vice President Sara Duterte kaysa kay Pangulong Marcos Jr. Mas mataas ang trust and approval ratings ni VP Sara. So kahit anong bigay nila ng ayuda, hindi siya nagko-convert into increase in trust. So ibig sabihin, Jade, yung ating mga kababayan na tumatanggap ng ayuda, so, wow, they're wise. No? Alam nila. So tanggap sila ng ayuda, pero deep inside, alam nila na hindi katiwa-tiwala itong gobyerno ni Marcos Jr. And I'm speaking dun sa ating mga nasa Class D and E as far as the surveys are concerned. Doon sa sinasabi mo kanina na para hindi magalit ang tao, actually ang tao galit na eh. Magtanong-tanong kayo, lalong-lalo na ngayon na maraming baha. If you ask around, and I think sa SMNI meron kayo dyan mga interview na napapanood ko. Yes, yes po. Merong ini-interview ninyo yung mga ordinaryong mamamayan. Talagang makikita mo no na galit ang tao. Lalo-lalo na yung mga kababayan nating mga nasa DNE na in-interview nyo. Sasabihin nila na galit sila. So ang tao ngayon, iba na eh. So tatanggapin nila yung ayuda pero hindi ibig sabihin no na pinagkakatiwalaan nila si Pangulong Marcos Jr. So ganun po 'yan, ano. So ang sa akin is sa totoo lang, maganda naman in principle yung ideya ng ayuda. Kaya lang ang problema diyan sa ayuda is kapag yung mga tumatanggap ay hindi na sila nakakaalis dun sa sitwasyon na yun na kailangan nilang tumanggap palagi ng ayuda. Kailangan at some point they have to graduate. No, kumbaga kailangan umunlad yung estado nila sa buhay to the point na hindi na nila kailangan ng ayuda. Pero ang nangyayari kasi ngayon, Jade, bukod sa dapat na nababawasan no yung dami ng ating mga kababayang tumatanggap ng ayuda, ang nangyayari ngayon kabaliktaran, Jade. Mas lumalaki yung ating mga kababayan, yung dami nila, no? Dumarami yung ating mga kababayan na tumatanggap ng ayuda. So, paano mo nasabi yan? Ini-increasean nila yung mga ayuda programs eh. Kasi kung babawasin na ng budget niyan, ibig sabihin, umuunti yung tumatanggap. The fact na ini-increasean nila yan, they plan to give more ayuda para sa mas nakararami nating kababayan. Naalala mo pa, Jade, nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. yung ating mga kababayang mahirap at yung mga malapit na maging mahirap, no? So para bang ina-anticipate na ni Pangulong Marcos Jr. na yung ating mga kababayan na malapit ng mahirap magiging mahirap na, no? So I mean katawa-tawa siya, no? Dahil nga alam mo naman si Pangulong Marcos Jr. minsan katawa-tawa yung magsalita. But the thing is, dumarami yung ating mga kababayang tumatanggap ng ayuda kasi nga rumarami na yung ating mga kababayang malapit ng maging mahirap. Opo. Doc, bago ko lang ipasa kay Partner Almar, anong direksyon na ng ating ekonomiya ngayon sa ilalim ng Administrasyong Marcos, considering dito mga factors na nakikita po natin sa kanyang administrasyon? Hindi maganda, Jade, kasi mukhang
kung magtutuloy-tuloy yung mababang paglago ng ating ekonomiya, we might be headed towards yung tinatawag nating stagflation. So yung stagflation, yan ay kombinasyon niya ng economic stagnation at saka inflation. So ang inflation natin ngayon, ang projection ng gobyerno, somewhere between 6 to 7% for the rest of the year, Jade. So mataas yan. Considering na ang target inflation natin nasa somewhere between 2 to 4% lang. So yun yung una. Ikalawa, yung ating GDP growth napakababa. At baka pumalo pa yan ng zero. Kasi pag nag-zero yung growth, ibig sabihin hindi nag-grow yung ekonomiya. So sa ngayon makikita mo pababa ang trend ng economic growth. At kapag pumalo yan ng malapit sa zero at yung inflation natin ay nasa 6 to 7%, masasabi natin na nasa stagflation na territory na tayo. So ano bang ibig sabihin kapag ka nag-stagflation? Ibig sabihin nun yung ating ekonomiya parang nakurta na. No? Parang ang nangyari is kumbaga natulog na yung ekonomiya natin. Kasi tinan mo yung mga investor ayaw mag-invest sa atin, nag-aalangan kasi nga yung sitwasyon pampolitika, yung the way Marcos Jr. handles the economy, the way Marcos Jr. handles the government, yung mga issue, yung flood control, yung corruption, aalangan ang mga investor dyan. Ikalawa, yung ating mga consumer, nag-aalangan din gumastos. Kaya nakita natin yan dun sa latest economic growth figures na nirelease ng DepDev tsaka ng PSA. Makita mo yung household spending natin napakababa ng growth. And ang household spending, Jade, is about 67% of our GDP. No? Ang consumer spending. So kapag ka consumer spending mo ay mababa, talagang malaki ang epekto niyan sa ating ekonomiya. So, in terms of the general direction we're headed, Jade, it seems to me we're going towards stagflation, and characterized by weak fundamentals. Ikalawa is lack of investor and consumer confidence. Ikatlo is high inflation. Ikaapat is exposure to external shocks. No, yung vulnerability natin diyan sa mga external shocks, lalong-lalo na sa presyo ng produktong petrolyo. Nakita naman natin yan nung nagkaroon ng digmaan diyan sa Iran, ang laki kaagad ng naging epekto sa atin, Jade, no? So yun yung nakikita ko na saan tayo papunta, no? Hopefully hindi tayo mapunta doon, but kumbaga lahat ng datos, no? It seems to me we're headed to that direction, Jade. Opo. Sir, si Almar po ito. Sir, mas malaki yung NEP para sa taong 2027 kumpara sa enacted budget ng 2026. Sa tingin po ninyo, kailangan po bang magtaas ng pondo sa susunod na taon, considering na wala naman po tayong nakikitang malalaking major projects ang kasalukuyang administrasyon, sir? Alam mo, Almar, maganda yung binring up mo yan, no? Kasi ang paniniwala ng economic team natin, and this has been true for many years, is kapag gumastos ang gobyerno, it is a solution to slow economic growth. So kumbaga kung matumal ang paglago ng ekonomiya, ang solusyon diyan para lumago, okay, gumastos ang gobyerno. Pero nakita naman natin itong panahon ni Pangulong Marcos Jr., gastos ang ating gobyerno, and yet hindi ramdam ng tao and hindi siya nagtatranslate into economic growth. So anong problema? Ang issue talaga dito, Almar, ay hindi yung paggastos. Ang issue dito is yung pamamaraan ng paggastos. No? How the money is spent, yung pamamaraan. Kasi alam mo, Jade, kahit magbawas tayo ng spending, and if matino yung paggastos, makakapag-translate pa rin yan into economic growth. Mahirap gawin. No? Madaling sabihin, mahirap gawin, pero posible. Yan ay hindi ginagawa ng ating gobyerno. Kasi nga, ang paniniwala nila is gastos dito, gastos dito. Wala nga disiplina Walang disiplina sa paggastos. So ang kanilang paniniwala is kapag nag-increase tayo ng spending, ihahabol nila yung spending na yan, no, for second and for third and fourth quarter of 2026, no. Baka tumaas yung economic growth natin. Pero the way the Marcos Jr. administration spends people's money, questionable sa akin
the way they are spending taxpayers' money. No? Kasi nga nakita naman natin yung outcome. Hindi ramdam ng tao at hindi nag-translate din sa economic growth, Almar. Mm. Sir, nabanggit na rin ninyo kung papaano ginagastos yung pera ng taong bayan. Papaano po masusundan ng ating mga kababayan kung tama po ba yung paggamit ng ating pamahalaan sa pondo po? At kasi alam naman natin na ang kasalukuyang administrasyon ngayon ay humaharap ngayon, sir, sa corruption issues po. Mm. Alam mo, kailangan kasi may transparency tayo. No? Kumbaga, halimbawa, magpapatayo sila ng flood control. Pag-usapan natin flood control kasi may malaking pera involved dyan eh. So, bago sila mag-propose ng isang flood control project, kailangan dyan ay pinag-aralan muna nila kung kinakailangan ba talaga ng flood control ng lugar na yun. Kailangan may feasibility, may scientific study. Ang nakita natin ng mga nagdaang taon is walang namang feasibility study, walang scientific study, and yet nag-allocate sila ng pondo para mapatayo itong flood control project na ito. So ito yung sinasabi kong pamamaraan. Wala namang issue sa paggastos so in principle. Kaya lang ang issue dito really is paano mo gagastosin. Gumastos sila ng budget, ginamit nila yung budget for flood control and yet hindi naman pala kailangan. Napunta lang sa graft and corruption. So yun yung una. May mga project tayo na kailangan talaga natin na pagkagastusan. Wala tayong magagawa kagaya halimbawa sa mga classrooms. Importanteng pagkagastusan yan. Ano? So may mga gastusin tayo na automatic appropriations ang tawag, Jade, Almar, no? Automatic, under the law, kailangan paggagastusan yan. Pero may mga klase tayo ng paggastos na kinakailangan pag-aralan din natin kung kinakailangan ba talaga. Isa pa, Almar, is tong issue ng confidential funds. And I'm not talking about yung issue kay Vice President Sara Duterte. Kasi alam naman natin na for this budget and the last and previous budget, zero siya, wala confidential. Itong confidential fund ng Office of the President, how is that money being spent? Is that money being spent wisely? Diba? So again, yung issue niyan is yung paraan ng paggagastos. Ano yung mga outcomes na na-realize natin out of these confidential funds ng Office of the President? Was it being used properly, for example? Take the case, for example, Almar, itong nangyaring trahedya sa Ateneo de Zamboanga. No? Kung nagamit ng maayos ang confidential funds, hindi sana nangyari ang outcome na yan sa Ateneo de Zamboanga. Bakit? Kasi na-monitor ng mabuti ng ating mga school officials, no, ng DepEd for example, kung nagamit sana yung confidential funds for that purpose, na-avoid sana natin itong mga ganitong klaseng trahedya, Almar. So again, babalik na naman tayo sa issue ng pamamaraan ng paggastos. Ang nangyari, pinulitikan nila si Vice President Sara Duterte. And then tinanggal nila yung confidential funds ng DepEd. And yet ngayon, yan ang nakita natin nangyari. Sunod-sunod na mga trahedya sa mga paaralan. At that is just the tip of the iceberg, Almar. Ano pa lang yan? Dulo pa lang yan kasi ang daming nangyayari sa ating mga eskwelahan. Nandiyan na yung recruitment, ng mga ng NPA, nandiyan ang recruitment ng sumali sa mga rebelde. Maraming nangyayari diyan na hindi na namo-monitor ngayon kasi nga yung pamamaraan ng paggastos natin, tinanggal nila yung confidential funds sa DepEd na dapat sana nagamit ng maayos. At alam naman natin nung panahon ni VP Sara, nagamit niya ng maayos. And then ngayon, dahil sa maling paggastos, hindi tamang pamamaraan ng paggastos ng pera, yan ang naging outcome natin, Almar. Opo. Sir, hindi niyo po ba nakikita na parang red flag yung biglang pagtaas po ng pondo para sa taong 2027 considering na 2027, 2028 susundan ng election po, sir, at parang magiging uulan na naman po ng mga ayuda po niyan, sir? Oo, kasi alam mo naman, Almar, na 2027, yung last quarter niyan, filing na ng Certificate of Candidacy for national positions. So hindi malabo na magamit ang budget na yan para sa early campaigning, kasi bago mag filing, Almar, pwede pa silang
pwede pa silang mangampanya, mag-advertise sa TV, magparamdam, no, mga poster kung saan-saan. Hindi lang ayuda, Almar, no, kundi mismong campaign materials, no, campaign paraphernalia. Pwede nilang gamitin yung pondo na yan, kaya dapat talaga bantayan natin, no, kasi lalong-lalo na ngayon na merong impeachment, no, posibleng magamit itong budget na ito para suhulan, no, yung ating mga mambabatas para bumoto in a certain way, hindi ba? So at alam naman natin na nangyayari talaga yan, no, nung panahon ni nung impeachment ni dating yumaong Chief Justice Corona, merong mga aligasyon, no, nung mga panahon na yun na nagkaroon ng suhulan, no, dun sa mga senator judges. So baka meron na namang aligasyon ngayon, no? So kailangan bantayan natin yan, lalong-lalo na in a very charged political climate na meron tayo ngayon, Almar, no? Talagang red flag na red flag yan. Nabanggit ko nga kanina, yung budget, inilago niya 6%. Your general economy nag-grow lang by less than 3%. So makukunin yung difference na yun, iuutangin mo, pahihirapan mo ang tao, pahihirapan mo si VP Sara pag umupo yan sa 2028, no? So yun yung nakikita ko, Almar. It seems to me, what Marcos Jr. is trying to do is they know na VP Sara will be the next president, no? If she survives the impeachment, which I think she will survive the impeachment, pahihirapan nila si VP Sara pag upo niyan, bubudburan nila ng utang, no? Kumbaga, by the time Marcos Jr. leaves office, napakalaki ng idinagdag niyang utang, baka mas higit pa dun sa utang na nakuha noon or na incur ng ating bansa nung panahon ng pandemic, Almar. Opo, Doc, si Jade po ito, since nababanggit niya natin itong national budget na for next year, isa sa mga lumalabas na issue ngayon doon sa pag-allocate o pagpopondo po sa mga evacuation centers sa bawat rehiyon. Nasa 180 million pesos per region. Yan po yung panukala para sa susunod na taon. At ang lumalabas na issue ay gagamitin pa lang, baga daw gagamitin bilang campaign fund. Pero itinanggi na po yan ang Malacanang. Again, babalik tayo sa pamamaraan ng paggastos, Jade, no? Nabanggit ko kanina, kailangan may pag-aaral, kailangan may masusing investigation kung talaga bang kinakailangan ng isang lugar ng additional evacuation centers. So for example, hindi naman lahat ng lugar vulnerable sa pagbaha. Hindi naman lahat ng probinsya vulnerable sa mga bagyo at mga malalakas na pag-ulan. Hindi naman lahat ng probinsya vulnerable sa lindol, no? May mga lugar tayo na sa awa ng ating Panginoon hindi masyadong nililindol. So ang tanong diyan is kinakailangan din ba ng mga probinsya na yan, ng mga rehiyon na yan, ng mga karagdagan pang mga evacuation center. So hindi mayaalis sa ating mga kababayan ang pagdududa, no, na baka itong mga appropriation na ito, no, sa budget para sa pagpapatayo or pagre-refurbish, no, halimbawa ng mga iba't ibang evacuation center, mapupunta lamang ito for political purposes kasi nga considering malapit na ang election, no? So yun yung sinasabi natin na itong gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. ay hindi pinagkakatiwalaan ng tao. Kasi kung pinagkakatiwalaan niya ng tao, hindi magdududa ang taong bayan kapag merong ganyang klaseng paggastos. So nakita naman natin sa mga survey, no, Marcos Jr. After EDSA could be considered as the least trusted president after the EDSA revolution. So kasi nga hindi na siya pinagkakatiwalaan ng tao, kagaya niyan kahit na sa palagay natin may baka legitimate naman talaga yung paggastos, pinagdududahan na kaagad siya ng tao. Kasi nga wala nang tiwala sa kanya ang ating mga kababayan. Pero ito nga sinasabi ko kanina, Jade, kailangan may pag-aaral, no? Kailangan may investigation, kailangan pag-isipan ng mabuti yung paggastos kasi limited din ang resources ng ating gobyerno. Diba? And ang pangungutang natin may limit yan. Hindi naman yan parang credit card na walang limit minsan. Baka may mga kababayan tayong sobrang yaman, walang limit yung credit card. Pero may limitation din ang pangungutang ng gobyerno. Jay, lalong-lalo na sa kagaya natin sa Pilipinas na hindi naman tayo developed country. No? So, kumbaga, wala na kasing tiwala ang tao
sa gobyerno ni Marcos Jr. Kaya ganyan pinagdududaan. Oo. At ngayon, budget season na nga ay talagang tinatalakay na, dinidinig na yung budget bawat ahensya. At nagkaroon nga ng kaunting mainit na debate o diskusyon doon sa Kamara noong unang araw nga ng pagtalakay niyang budget natin for next year, Doc. At ito mismo si Representative Toby Tiangco, nais niya na hindi lamang yung mga iba-ibang mga ahensya ang dadaan po dito sa plenary hearing. Deliberate kung paano ginastos po yung mga pondo po nila. Maging po ang House of Representatives. Tama ho ba para sa inyo? Kayo, sa tingin po niyo, Doc, itong naging suwestyon no, o panawagan ni Representative Toby Tiangco na dapat ay mabusisi din ng maipakita sa publiko kung paano ginagastos ng House of Representatives yung kanilang budget, lalo na for next year at sa mga nagdaang taon, Doc, itong ang budget nila para dyan sa Kamara. Alam mo, Jade, maraming pwedeng anggulo dyan eh. Una is, dahil nga walang tiwala ang tao, no, sa ating mga institutions, kaya yung spending ng House of Representatives ay gustong scrutinize. So tama nga naman talaga yun. Kasi, of course, we know na pera yan ng tao, but the fact is, napakarami ng mga skandalo no, na nangyayari ngayon no, as related sa graft and corruption among members of Congress. So, kinakailangan talaga na busisiin ng mabuti itong budget na napupunta sa House. Hindi lang sa House, sa Senate. And by the way, to be fair, hindi lang naman dapat sa kanila, para sa lahat. No? Even sa judiciary, no, there's corruption there as well. No? Walang kawala dapat. Kumbaga, kung bubusisiin natin, it will be across the entire institution of government sa ating bansa. So yun yung nakikita ko kasi walang tiwala ang tao. No? Ikalawa, hindi puweret sila ang House of Representatives, excused na sila from the scrutiny of the public. Alam naman natin that under the Constitution, the Congress as a separate branch, they have what we call the power of the purse. No? Kumbaga sila ang nagde-decide ng paggastos. Pero it doesn't give them the license na hindi na pwedeng busisiin yung kanilang paggastos. No? Kumbaga, hindi sila dapat exempted doon. Kasi nga, dapat ang maging principle natin dito, Jade, is we should be proper stewards of the hard-earned money ng ating mga kababayan. No? Dapat tayo ay nagtataguyod ng maayos na paggastos ng pera ng taong bayan, no? And the fact that na sila they were vested the power of the purse does not give them the license nor the authority or the moral right na hindi na po pwedeng tingnan, inspeksyonin at busisiin yung kanilang paggasto. So tama si Representative Tiangco ng Navotas, no? Tama siya. Dapat talaga na noon pa dapat yan, no, na ini-scrutinize at kinakailangan malinaw yung reimbursement ng gastusin. Kasi ang nangyayari, Jade, sa House of Representatives, yung mga MOOE nila, liquidation by certification lang eh. So kumbaga, hindi tayo dapat magtapos dun sa pagbusisi sa budget. Dapat binubusisi din natin, Jade, yung paggastos mismo ng House. Hindi po pwede yung liquidation by certification. Hindi fair yan sa taong bayan. At pumunta ka sa ibang bansa, hindi ganyan mag-operate ang mga ibang mga parliament or House of Congress ng mga ibang bansa. Talagang to the last centavo, ino-audit yan, makikita mo kung saan napunta. So kumbaga, hindi lang siya dapat, Jade, sa budget, but also we have to look at how the money is spent.